Ito na. Kapapasok lang. VP Sara kumpirmado na. BBM out, Sara Duterte in. Matindi ditong balita yung pamagat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pakinggan natin itong ano. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ang mga idol natin, ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Grabe itong balita na to. Grabe itong balita na to. Mabibuisit ka eh. Inaangguluhan eh. Tingnan mo. So, Ito. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito eh. Mali yung clickbait to eh. Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 eh. Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan eh. Na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam mo yun? Kasi one, alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter. Totoo yun, no? Totoo yung sinabi ni Banat Bay na talagang wala naman tayong narinig na salita si VP Sara na sinasabi niyang mag-resign ka na, hoy Marcos. Wala naman siyang sinasabi. Ang lagi niyang sinasabi is pagpatuloy mo yan, ituloy mo yung termino mo, tapusin mo. Diba? Kumbaga ayusin mo lang kahit si PRRD. Hindi naman sumisigaw si PRRD na BBM resign. Wala. Diba ang sinasabi lang nila, ina-advisean lang nila, ituloy mo pero ayusin mo. May pagkakataon ka pang ayusin. Tama din naman sa isang punto si Banat Bay, si Sir Banat Bay, na bakit magsasalita si VP Sara ng BBM resign? Alam niya namang hindi naman magre-resign. Kahit gustuhin man ni BBM na mag-resign, hindi siya makakapag-resign dahil yung mga nakaikot sa kanya siguradong hindi rin siya pagre-resignin. Kita niyo, wala pang resign na mangyayari. Kita niyo naman yung mga nakaikot sa Pangulo natin, halos na alertong-alerto na. Nag-iisip na sila kung sino yung gusto nilang ipalit kay BBM kapag bumaba. Nandiyan yung si Hontiveros gusto ipalit. Si Tito Sen gusto ipalit. Di ba nandoon eh. Nagpapanik samantalang si VP Sara, wala naman tayong nadidinig na paghahanda niya na siya na yung papalit. Di ba? Tsaka si VP Sara, malamang ko gusto niyan talaga yung eleksyon. Kung siya ay magiging Pangulo ng Pilipinas, siyempre, gusto ko. Yung talagang binoto ko ng taong bayan. Yung ginusto ko, hindi yung pinaupo lang ako kasi may pinalitan. Siyempre, ganun yun. Na to, si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan eh. Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humangili sa kaya naman pala, ito nagbalita alam naman natin, bias tong na ito aling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkagulo tayo yan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to baka sabihin naman panlalait pero hindi eto linawin ko lang pag sinabi kong bayot, di ibig sabihin panlalait yun hindi yun nagbababa ng gender talaga naman kasi di ba ganun siya magbihis Kala naman tawagin ko siyang sir, baka may insulto ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagay natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya yan, bayot, di ba ganun? Parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, sinasabi niya nga ayaw magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event Di ba? Tapos haluan ng politika. Ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event hindi political, ayaw niya nung halo-halo.
Ay kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na ano. Tapos hindi siya nagbabago at hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi yung dating nung balita na to eh. Ay gusto nang pumalit. Ay atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan. Tsaka si VP Sara, parang sa dating niya naman, ayaw niyang pag-usapan yung mga ganyang bagay, yung mga palit-palit na yan. Wala nga tayong nakikita kay VP Sara na parang tigang na tigang siyang pumalit eh. Yung tipong, kailan ba yan? Sumasama siya sa mga ganyan, nagrarally siya, sumisigaw siya, resign! Hindi siya ganun. Tahimik lang siya. Di ba? Kung ini-interview, edi sasagot lang siya. Ganun lang. Pero hindi mo siya nakikita katulad ng iba na nagsurvey pa kung sino ang gustong ipalit. Hindi rin siya nagsasalita sa taong bayan na gusto niyo ba akong maging presidente niyo? Hindi rin siya ganun. Si Marcos, hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot ha. VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. Anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos? Gusto mo siya mag-inom as successor ng president? In case of... Of course. Of course. Kaya nga siya natawa eh. Kasi tinanong siya, are you ready ma'am? Of course! Kaya nga ako tumakbo ng vice president eh. Yun naman ang papel ng vice president. Oo. In Tama. case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami mag-aaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong vice president. Tama yun. Diba? Tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay. Na kung nadinig man nila na nagsalita si VP Sara, ko inaayunan ko yung sinabi ni VP Sara na of course, pero natawa siya parang of course. Parang ganun. Siyempre, vice president siya, wala naman talagang magagawa eh. Naaayon sa ating konstitusyon na ang vice president ang papalit sa presidente once na ito ay mag-resign, matanggal, o may mangyari man. Diba? Ganun talaga yan. Nakasaad yan. Wala nang ibang pwedeng pumalit pa yung mga sinusurvey-survey nila na pwedeng pumalit. Talagang vice president. At syempre, sasagot si VP Sara ng of course. Tama si Sir Banat Bay. Alam nga namang sabihin ni VP Sara. Wari, tanungin siya, are you ready na maging president? Na ako sakaling mag-resign si BBM. Alam nga namang sabihin ni VP Sara, hindi ko alam eh. Tama si Sir Banat Bay. Di dapat hindi nalang tumakbong vice president si VP Sara. Sana nag-senador na lang siya. O nag-mayor na lang siya sa Davao. Di ba? Natural syempre, kailangan pag naging vice president ka, lagi kang nakahanda sa anumang mangyayari. Di ba? Kailangan, kung ano yung pwedeng mapasa sa'yo na mabigat na pasanin, handa kang saluhin. Kaya talaga sinasabi ni VP Sara dito na of course, hindi yung sinasabi dito na parang tigang na tigang siyang maging presidente. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa buong media, sa inyong mga mainstream media, sa buong mundo o sa buong Pilipinas, na kapag tinanong niyo siya kung handa na siya, ang sasabihin niya ay hindi. Yun ba ang gusto niyong madinig? Yung magsalitang hindi? Diba? Ay, nako. Nakakagago eh. Nagigets ninyo, hindi nyo nagigets. Ito kasing mga kakampuit eh, hindi magets yan eh. At saka yung mga teroristang makakaliwa eh. Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito eh. There is no question about my readiness. Pinisenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko. Piniresenta ko yung sarili ko noong 2022 at alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So dapat ready siya. Ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay hindi ako ready. Bakit ka tumakbong Vice President kung hindi ka pala ready? Di ba? Tama. Tama yun. Siyempre, bakit ka tumakbong Vice President kung hindi ka ready? Kasi kung magsalita si VP Sara na hindi siya ready, yun din ang magiging pula sa kanya. Ba't ka tumakbong Vice President? Hindi ka pala ready. Yun naman ang ipambabala sa kanya. Ngayon, nagsalita siyang of course, yun din ang pinambabala sa kanya. Minsan nga kasi, sa mga tanong kay VP Sara, binibigyan ng kahulugan, big deal agad sa lahat. Kaya parang hindi na alam ni VP Sara kung ano yung tamang isasagot niya na lang eh. Ano ba? Busiting ko na lang kayo o sasagot ako ng totoo? Parang ganun eh. Lahat na lang kasi, laging silang may kahulugan sa sinasabi ni VP Sara. So walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos.
Hindi niya, alam mo yun, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Oo. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession, wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yun, di ba? Alinaw-linaw, mga Oh, yun. kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi dito. Kumbaga, inamin na ni VP Sara na sinusunod niya lang talaga yung konstitusyon. Alam nga naman pag nag-resign o mawala ang presidente, di ba? Hindi niya pansinin yung posisyon ng pagiging presidente. Eh, yun naman talaga yung nakaatang sa kanya, nakaabang siya dyan, reserve siya. Yung tipong, naplatan ka ng gasolina, naplatan ka ng gasolina, naplatan ka ng sasakyan, naplat yung kotse mo. Di ba? Ano? Yung na-flat na gulong, hindi mo papalitan? Samantalang yung spare tire mo, nakahanda na ron? Ang spare tire, laging nakahanda yan. No? Laging nakahanda yan. No? Napapalit doon sa gulong na ginagamit. 'Di ba? Dahil yun naman ang susunod na gagamitin. Siya naman ang susunod na magbibigay ng serbisyo sa sasakyan. 'Di ba? Alam nga naman yung spare tire mo. Tapos na-flat yung gulong mo na ginagamit. Yung spare tire mo, flat. Naglagay ka pa ng spare tire. No? Parang ganun kasi yan eh. Di ba hinalintulad ko lang sa isang sasakyan? Kumbaga si VP Sara, siya ang papalit. Siya na yung may obligasyon at papasa ng kung ano man yung obligasyon na makukuha niya. Siya na yung susunod na aandar at magbibigay buhay doon sa sasakyan. Siya na ang papalit doon sa gulong na tumatakbo. Di ba? Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Ano sa tingin niyo? A, tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5? B, o baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni VP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat na atat to si VP Sara Duterte maging presidente. So ang siyam Tingin ko yung B, yung inaangguluhan lang nila. ng destabilization. Ganun lang yan eh. Di ba? A or B lang yan eh. Para magkaroon ng masamang kahulugan. Yun. Oh, ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko ha. A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat. Hindi ba pwedeng all of the above na lang? Parang all of the above, Sir Banat Bay. All of the above. Ayan. Atat si Dapat VP may C, all of the above. Sara Duterte'ng palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ah. Ano sa tingin ninyo? A or B? O walang bot ha? All of the above. O kaya none of the above, all of the above. A or B yan. lang, ang sasagot ninyo. Ang sumagot ng bot, bubut-butin ko. O ang sumagot ng all of the above, nako, A or B? At alam ko yun. Alam mo talaga, Sir Banat. Oo, kasi parang nakikita ko all of the above eh. O sige, B. Pwede rin kasing A eh. O ayan, alam niya yun nung siya'y tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. Yes. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo kong vice president kasi gusto ko maging secretary. Tanga. Kung tatakbo akong vice president, ang iniintay kong posisyon, congressman. Pag may nag-retire sa congressman, papalit ako. Kung vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Yes. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. Ano niyo ako? As Vice President, knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa O, destabilisasyon. tingnan niyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon eh. Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni VP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si VP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious eh. Alam mo, Parang ginawa ng istorya. sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan eh. Sama-sama sila. Laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng issue sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him.
Nagbabalita mula Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, may mga mahilig mag-assume dyan. Ang problema kasi, ebidensya na ang tumuturo, pero binabali pa. Binabaluktot pa. Kaya nauso yung bendalo. Dito na pinapairal yung bendalo na yan. 'Di ba? Kaya para sa akin, yung sinasabi ko, parang wala talagang mangyayari sa mga panahon ngayon. Wala. Magkakaroon lang ng kasagutan lahat ng tanong natin once na matapos na kung ano man ang administrasyon ngayon. Doon lahat masasagot ang katanungan natin. Assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr. o walang insertion na inutos at hindi niya magpalagay kinausap natin doon. si Zaldico. Wala. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo eh. Yung insertion eh. Yun yung Bakit? sinasabi ko, yung kapabayaan. Yun. Bakit mo pinahintulutan? Bakit pinayagan ng ganyan? Kung alam mo naman, syempre, nasa kapangyarihan ka, ikaw ang pinakamataas, kayang-kaya mong kontrolin yan. Kayang-kaya mong kastiguhin lahat ng mga yan. It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Yun lang. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampuet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Wala, hindi ako interesado ron. Mga pamanggulo lang yun. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Whether tumanggap siya o hindi siya tumanggap, bakit nakalusot sa kanya ito? Yun eh. Yun yung tanong natin. Bakit nakalusot sa kanya to? Diba ako, hindi ako nagpaparatang ng diretsyo na may kinalaman siya or what. Kahit pa paano gusto kong magtanong, bakit nakalusot tong mga ganitong bagay na alam mo namang kayang-kaya mong solusyonan? Kasi pag sinabing nakalusot sa'yo to, ibig sabihin natutulog ka lang. Wala kang ginagawa, hindi mo pinapansin kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Hindi pa pwedeng ganun na ikaw ang leader pero hindi mo nakikita kung ano yung nangyayari sa paligid. Katulad nito, lumaki ng lumaki. Nadawit siya, nadamay siya. Diba? Kung wala man siyang ginagawa, talbog sa kanya lahat. Tumatama sa kanya lahat. Kung ano yung pagkakamali ng mga tao, sa kanya rin tumatama. Pero kung nung una pa lang inasikaso na, walang problema. Mas pinatunayan niya sa mga tao na kaya kong disiplinahin ang mga tao ko. No, yun maaaring maniwala kami na talagang walang kinalaman dahil nung una pa lang. No, hindi ko naman sinasabing may kinalaman. Pero maraming taong pwedeng makumbinse na wala talaga siya kinalaman dahil una pa lang iskinilusa na. Dami niyong alam. Dami niyong alam. Dami niyong kakapanood ko kay Kastaklik to eh. Di ba? O ito pa, dagdag niya VP. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali iyon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Yes. So kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question Tama. on your competency or to read and to erase all doubts on your competency Tama. and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi eh. Sasabihin mo pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Tama yun. Matapos na, tuwin mo yung drug test. Yes. At hindi yung klase ng drug test. Para wala nang ano yung mga tao kasi yun din ang naging issue sa kanya eh. Dapat patunayan niya yun. Kumbaga dapat ipakita niya ito na yung tamang oras para ipakita niya sa taong bayan na malinis ako sa kabila ng mga ibinabato sa akin. 'Di ba? Ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No.
This is a Siya ay mamimili ng ospital, siya ay mamimili ng gugupit ng Ay, hindi buhok ko niya. pwede yun. Yung dapat public. Oo. O sige na nga, payag na ako dyan sa drug test na yan. Pero dapat talaga public yan. Ibig sabihin, manggagaling sa ibang entity yung magkukuha ng buhok. Ibig sabihin hindi manggagaling kasi kay Marcos. Kasi alam mo, tama si BP dito eh. Walang rason Oo. para hindi ka pumayag. Yes. Yung pride, hindi pride dyan. Para matapos na lahat ng Naglilingkod ka sa taong haka-haka, bayan. sinasabi ninyo, bulong-bulungan. Kailangan patunayan O di mo sa kaya taong chismis. O akusasyon ng Tsaka kapatid para mo. matapos na yung issue. Isang hair follicle test lang yan, tapos ang usapan Oo, dyan. tama. Tapos ang usapan dyan, isang hair follicle test lang. Pahiya lahat ng Duterte supporter. Basta in public. Oo, in At hindi public. yung pinili mo. Gawin natin yan sa southern, dyan sa Davao City. Diba? Para sigurado. Igawin nating live telecast sa SMNI, tapos sa loob ng yung sa Kingdom. Mga tao. Tapos mag-aantay lang tayo lahat doon, makita natin yung result. Di ba? Tapos ang usapan. Ayun, natatig natin ngayon ang video na nagmula kay Pinas Banat TV. At syempre natungayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.